First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na i-review at i-audit ang mga flood control project na hindi napakinabangan sa magkakasunod na bagyo at habagat. Pagdidiin ng Pangulo, kailangan may managot sa mga kumikbak sa proyekto na nagdulot ng malawakang pagbaha. Binanggit din ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Pangako niya, hahabulin ang mga utak at sangkot, sibilyan man o opisyal. Mula sa Batasang Pambansa, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, habang lubog pa sa baha ang ilang lugar sa bansa, ay nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal na nasa likod ng mga anyay palpak na libu-libong flood control projects sa buong bansa. Sa pag-iikot daw ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga nakaraang araw, naging malinaw sa kanya na may mga flood control projects na ginastosan ng bilyong-bilyong piso na kung hindi palpak ay guni-guni lamang. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Pinagsusubiti niya ang Public Works Department ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon at ilalathala para malaman ng publiko kung sino ang mga dapat managot. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Sa 2025 national budget, ilang flood control projects na isiningit ang vinito o tinanggal ng Pangulo. At sa budget para sa 2026 ay mas magiging mahigpit daw siya. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Sa usapin naman ng missing sabongeros, tiniyak ng Pangulo na wala raw sisinuhin sa pagpapanagot sa anyay karumal-dumal na krimeng ito. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Inanunsyo rin ng Pangulo ang mga pinalawak at pinalaking programa ng PhilHealth para sa mga miyembro. Ang pinalakpakan ang anunsyong zero balance billing sa lahat ng ospital na pinatatakbo ng DOH. Itinuloy na po natin ang zero balance billing.
Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Tuloy din ang kampanya ng Administrasyong Marcos kontra droga. Marami raw ang nahuhuli at sa usapin niya ng mga nasasabat at nakukumpiskan droga. Tahasan niyang pagkukumpara. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Special mention din sa sona ng Pangulo ang pagpapanagot sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na nagdulot ng malawakang blackout sa Siquijor. Mga expired na permit, mga sirang generator, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pagbili ng krudo at ng mga pyesa. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Hindi rin pinalampas ng Pangulo ang palpak na serbisyo ng ilang water utilities na nakaapekto sa 6 na milyong customer nito. Titiyakin ng luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. At sa pag-anunsyo ng mas pinaigting na suporta sa sports ng administrasyon, nilitanya niya mga ipinagmamalaking mga atleta ng Pilipinas. Pero special mention si PNP Chief Nicolas Torre na tinawag ng Pangulo na bagong champion. Tila patungkol sa boxing match niya laban sa hindi sumipot na si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Kaloy Yulo. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torres. Gulat si Chief PNP. Sa talumpating nagtagal ng 1 oras at 10 minuto, kapansin-pansin na binigkas ito ng halos kabuuan ng Pangulo sa wikang Pilipino. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Pag-uusapan bukas ng Senado kung dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Mapamayorya man o minorya sa bagong Senado, merong kontra at merong pabor na ituloy ang paglilitis. Nakatutok si Mav Gonzalez. There are 19 votes in favor of Senator Francis Chis Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Chis Escudero is therefore elected President of the Senate. Of evasion. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations.
Mananatiling Senate President si Senador Chis Escudero sa 20th Congress matapos makuha ang suporta ng supermajority ng Senado. Walang nakalaban sina Senador Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Senador Joel Villanueva bilang Majority Leader. Makakasama nila ang karamihan sa tiyak ng kaalyado ng mga Duterte, gayon din ang dalawang oposisyon noong Duterte administration. We should move on. We should move forward, and we must continue to do our job. For the sake of our people, it is time we trade the colors of our campaigns for the colors of our country. Our aligning with the majority does not and will not undermine our ability to remain fiercely independent as a senator of the Republic. Dahil natalo sa Senate presidency, otomatikong minority leader si Senador Tito Soto at minority ang mga bumoto para sa kanya, kung saan meron ding kilalang kritiko at kaalyado ng dating Pangulo. I can take the oath by merely saying that I will perform the duty of a minority leader. Sa kabila ng malinaw ng mayorya at minorya, hindi sa hati-angyan nakasunod ang posisyon ng mga senador kung dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Wala na dapat paglilitis ayon kina Majority Senators Jinggoy Estrada at Amy Marcos at Minority Senators Loren Legarda at Mig Zubiri. No, there should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. At ang mas mahalaga ngayon ay magtrabaho. Sa tingin ko ay kailangan umiral ang rule of law. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Kung hindi natin susundan itong utos ng Korte Suprema, para tayo maunggoy. Magkahiwalay na rin sa minorya at mayorya sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero may joint statement sila ng kanilang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Anila, sinunod ng Kongreso ang mga dati ng desisyon ng Korte kaugnay ng pag-initiate at pag-transmit ng impeachment complaint. Hindi anila patas na biglang binago ang kahulugan ng initiate o itinuturing na simula ng impeachment. Dagdag ni Hontiveros, dapat ituloy ang impeachment trial. The Senate Impeachment Trial Court is in session, ongoing ang trial. So yan po ang presumption ko. Pinanghawakan ko pa rin yung inanunsyo ni presiding officer dati na uupo kami ulit bilang korte bukas, Martes, no, 29 ng Hulyo. At syempre, top of mind sa amin ngayon yung kalalabas na desisyon ng Korte Suprema. So, kailangan din naming magkasundo paano kami magpo-proceed. Personal na tingin ni Escudero, dapat sumunod sa Korte Suprema. Pero Senado aniya ang magdedesisyon. As a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. We will do what we need to do in accordance with the Constitution and the rule of law. The plenary will decide. Nagpatawag na ng All-Senator Caucus si Senate President Chis Escudero bukas at inaasahang kasama sa mapag-uusapan ang impeachment trial ni VP Sara. Dagdag niya, pag-uusapan din sa plenaryo kung maghahain ng bukod na motion for reconsideration ang Senado para iapela ang desisyon ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Iaapela naman ng Kamara sa Korte Suprema ang deklarasyong unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna naman ng botohan kanina para sa House Speaker, nag-walk out ang 4 na congressman mula po sa Davao City, kabilang ang 3 Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Congressman Martin Romualdez ng 1st District ng Leyte pa rin ang Speaker ng Kamara. Siya lang ang nominado kanina. 269 sa 290 na congressman na dumalo kanina ang bumoto kay Romualdez habang 34 ang nag-abstain. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayin natin ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan.
Nahalal na Senior Deputy Speaker si David J.J. Suarez ng Quezon 2nd District at Majority Leader si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos. Si Congressman Marcelino Libanan ang Minority Leader. Si Congressman Paulo Duterte ng 1st District ng Davao City, ang anak nitong si Congressman Omar Vincent ng 2nd District ng Davao City, ang pinsan ni Congressman Paulo na si Congressman Harold ng Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP at ang kaalyado nilang si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City walang binoto. Hindi rin daw sasama sa minority group at magiging independent daw sila. Sa isang pahayag, sinabi ni Congressman Polong na nag-walk out silang mga taga Davao City matapos ang roll call dahil ayaw nilang maging political puppet na nagpapanggap na public servants. Sa kanyang speech, sinabi ni Speaker Romualdez na isa sa mga haharapin nila sa 20th Congress ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The Supreme Court has spoken and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the people bowed in silence. Ayon kay House Prosecutor Manila Representative Joel Chua, magsusumite ang Kamara ng motion for reconsideration. Ang ilan, nangangamba ng isang constitutional crisis dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Ayan ang isang maaring maging sitwasyon where we will be at the standoff if the Senate will decide to proceed. Despite the Supreme Court decision, that will really give rise to a constitutional issue. Crisis yan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bago pa ang SONA ay binanggit ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong dapat anyang mabanggit sa talumpati ng Pangulo. Kabilang sa binatikos niya ang mga proyektong kontrabaha at ang utang ng bansa na patuloy anyang lumalaki. Nakatutok si Marisol Abduraman. So bakit, kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Bakit? Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, magkaiba. Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa South Korea kahapon, bispiras ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente, hindi siya dadalo sa SONA ng Pangulo na binatikos niya sa mga pangako nito. Binatikos ng Vice ang utang ng bansa na patuloy daw na lumalaki at tila hindi nagagamit ng tama. Wala kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. Wala rin daw malinaw na foreign policy ang pamahalaan na tila mas kiling pa sa Amerika. Nasa saligang batas natin yon, nasa konstitusyon yon, na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pati ang ginagawa ng gobyerno sa West Philippine Sea, pinuna rin ng Vice. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipag-girian ka doon sa dagat. At ngayon kami... Dumulo sa isang rally ang Vice sa South Korea para sa patuloy na panawagang pagpapauwi sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong araw ang inaasahang pagbabalik bansa ng Vice Presidente. Wala pa rin pahayag sa ngayon ang palasyo sa mga sinabi ng Vice Presidente. Hindi tama yun. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, baha pa rin sa ilang lugar sa bansa tulad sa Valenzuela at Malabon. Sa huli, mabagal ang kupa ng baha dahil hindi kinakaya ng pumping stations ang dami ng naipong tubig. Nakatutok si Maki Pulido.
Para makatipid, kahit 5 buwang buntis si Laika Jean, lumusong pa rin siya sa baha para makapag-ayos ng mga dokumento sa Malabon City Hall. Aabot kasi ng 120 pesos ang balikang pamasahe sa pedicab dahil hindi pa bumabiyahe ang mga jeep sa baha pa ring kalsada. Malaking bagay din po. Budget lang din po yung dala ko ngayon. Hindi naman daw kasi biro pumadyak sa baha, sabi ng ilang pedicab driver. Napakabigat pumadyak sa tubig, malalim. Yung pyesa po ng tricycle, mahal. Madali pong masira. Pinasok ng tubig ang Malabon dahil sira pa rin ang navigational gate na haharang dapat sa mataas na tubig mula sa Manila Bay. Mabagal naman ang paghupa nito dahil maaring hindi kinakaya ng mga pumping station, ayon sa Malabon CDRRMO. Ang nakikita po namin, siguro yung volume po ng tubig ay hindi po sapat na i-pump ng kanilang mga pumping station kaya medyo babagal po yung pag-subside po ng tubig dito po sa harap ng City Hall. Sa kalapit na syudad na Navotas, ang 2 barangay nitong pinakamalapit sa Malabon, Barangay Tanza 1 at 2, ang may mga bahagi pa ring hanggang tuhod ang baha. Sila ma'am yung direktong katabi ay dagat at saka po yung ilog. Pina-check po namin sa aming engineering kumusta po yung mga floodgates po, yung mga maliliit na floodgates baka ho kailangan i-check at buksan. Sa Valenzuela City, marami pa rin kalsada ang baha pero nadaraanan na ng lahat ng klase ng sasakyan ayon sa Facebook post ng Valenzuela LGU. Pinabibigat ng baha ang traffic sa MacArthur Highway, bahagi ng Barangay Dalandanan. Kaya ang ilan, tulad ni Lisa, naglalakad na lang. Mahirap po, masakit po sa paa kasi yung mga bato-bato, masakit, matutusok sa mga paa, delikado po. Lalo na pag yung mabilis po yung sasakyan, yung tubig tatalsik sa'yo, ganun, marumi. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinangangambahan ng ilang legal expert na mauwi sa paghahain ng mga kunwaring impeachment complaint ang desisyon ng Korte Suprema na dapat ituring na simula ng impeachment proceeding ang mga naunang reklamo laban sa bise na hindi ni-refer sa Justice Committee. Pinuna rin nila ang mga nabagong requirements sa impeachment na iba sa dati ng itinakda ng Korte. Nakatutok si Joseph Moro. Sa harap ng mismong Korte Suprema ay protesta ng mga student groups ang pagdeklara ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa bagong desisyon ng Korte, nilabag ng Articles of Impeachment ang pagbabawal ng konstitusyon na magpagulong ng higit sa isang impeachment laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Itinuturing kasi ng Korte na pagsisimula ng proceeding ang di pag-aksyon sa anumang impeachment complaint. Kung matatandaan, may 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na inarchive ng Kamara noong February 5, 2025. Ayon sa Korte, dahil sa 3 yan, ang ika-4 na complaint na inadapt sa parehong araw at iniakyat sa Senado ay lumabag na sa 1-year bar. Pero sabi ng isa sa mga nagbalangkas ng saligang batas sa Rene Sarmiento, kinukontra nito ang dati ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing initiated o nasimula ng isang impeachment complaint kapag naisampa ito at na-i-refer sa Committee on Justice. Pinuna rin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na iba yan sa nire-require noon. The people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. You know, doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time. Pinuna rin nila ang bahagi ng desisyon na nagsabing hindi nabigyan ng due process si Duterte sabay latag ng requirement para masabing nasunod yan. Ayon kay Sarmiento, ngayon lamang naglatag ng ganyan ang Korte na pakikialam na umuno sa eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives na magsimula ng mga kaso ng impeachment. Sabi rin ni Carpio, hindi naman required yan noon. Ang sabi niya ng Supreme Court, it should be, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. And that will require time. Tapos ka sa oras, that was never intended. And nobody knew that there was such a requirement. Sinusugan niya ni UP Law Assistant Professor Paulo Tamase na nagsabing kahit naman ang Articles of Impeachment laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay nakabase lamang sa pinagbotohang resolusyon. Hindi na hininga ng panig si Corona sa level na yan. Hindi rin naman nagkaroon ng hearing doon.
At hindi naman kinwestiyon iyon. Pareho lang naman yung circumstances niya, kaya mahirap paliwanagan or hanap ng paliwanag kung bakit iba yung mga patakaran ngayon. Para naman sa grupong Isang Bayan, mali ang Korte Suprema sa pagsasabing nahuling ihain ng ika-4 na complaint. Sa record daw ng Kamara, naunang aksyonan at pagbotohan ng ika-4 na complaint bago in-archive ang 3 impeachment complaint. Kaya nai-adapt daw ang ika-4 na complaint bago ang 1-year bar rule. Naintindihan ko kung saan nagagaling yung Isang Bayan. If anything, dapat ang natamaan ng 1-year bar rule ay yung 3 na hinain, na una supposedly, at hindi yung final ng House of Representatives. Sinabi na ng Kamara na aapela sila sa Korte Suprema dahil sa mga umano'y pagkakamaling ito. Nakakabahala rin daw ang posible maging epekto ng desisyon ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment para panagutin ang mga opisyal ng gobyerno. Seryoso siya na problema dito sa desisyon ng Korte Suprema. Naghahain sila ng mga sham complaint upang magsimula yung 1-year bar rule. Kung hindi action na ng House kasi clear naman na sham yung complaint, para bang napagdesisyon na rin na at nagsisimula na yung pagtakbo ng 1-year bar rule. Sabi naman ng Korte, dapat pa rin agad-agad na itapon ng mga kunwa-kunwari ang reklamo kahit inendorso pa ito, pati na ang mga reklamong hindi inendorso ng Kamara. Hindi raw ito magiging simula ng pag-andar ng 1-year bar. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy na uulanin ng bansa dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, posible ang malalakas na pag-ulan lalo sa Ilocos Region, Benguet, Abra, Apayao, Zambales at Bataan. Patuloy kasing nakaka-apekto sa habagat ang Tropical Cyclone Ko o dating Bagyong Emong at Typhoon Krosa na parehong nasa labas ng PAR. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may light to heavy rains bukas sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Light to moderate rains din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Doble ingat mga kapuso sa banta ng baha lalo po sa pagguho ng lupa dahil sa ilang araw ng pag-ulan. Sa mga taga Metro Manila, huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong. May ilang lugar na uulanin sa umaga pero darami sa hapon. Samantala, may nakataas namang gale warning sa Batanes, Babuyan Islands at Northern Coast ng Ilocos Norte. Ibig sabihin, lubhang mapanganib pumalaot dahil maalon. Balik kulungan ng 8 sa 10 pumugang inmate sa Batangas Provincial Jail. 5 sa kanila na corner ng sumakay sa isang bus. Nakatutok si June Veneracion. Daga! Walang puputok ha! Walang puputok! Sakay ng nakahintong bus na ito sa Star Tollway sa bahagi ng Santo Tomas, Batangas. Ang 5 takas na inmate o persons deprived of liberty mula sa Batangas Provincial Jail nang ma-corner sila ng pulisya. Pero may baril dyan, pero may baril. Hepe ako ng Santo Tomas. Sige kami makikipag-negotiate sa inyo. Mabuti na lang at walang hinostage, pero tensyonado pa rin ang pakikipagnegosasyon ng mga pulis para mapasuko ang mga sospek. Kosas, prepare nyo, kosas. Huwag tatakbo, daga. Wala. Sige, dito, kusasan agad, kusasan. Pagkatapos bumaba mula sa bintana ang isang sospek, ay sunod na ring sumuko ang 4 pa niyang kasama. Dumad! Kosas. Dapat. Na-recover sa mga sospek ang isang baril, patalim at cash. Natapos ang makapigil hiningang tagpo na walang nasawi o nasaktan sa mga sospek o iba pang sakay ng bus. Sa initial assessment namin, sir, sa kita namin doon sa mga preso, hindi naman po talaga sila lalaban. Wala pong hostage taking na nangyari at sila po ay nakumbinsi natin na sumuko ng peacefully. Ayon sa pulisya, malaking tulong ang drone para malaman ang lokasyon ng sinakyang bus ng 5 inmate matapos tumakas. Gayon din ang pagiging alerto at kalmado ng bus driver. Matapos tawagan ng kanyang inspektor na meron siyang sakay ng mga takas base sa impormasyong ibinigay ng PNP, ay pasimple niyang hininto sa isang toll gate ang bus at sinabihan ng kanyang konduktor na mag-CR. Tinigil ko nga po sa Santo Tomas dahil may kasunod daw po kami pulis. Pinaihi ko yung konduktor ko, wala akong umihi sa pasahero, pinapaihi ko ang pasahero para magtagal. Sabi ng mga sospek, tumakas sila dahil sa kalupitan ng isang prison guard na madalas daw silang pagtripan. Gwardiya po na gusto mong taryo sa amin, pinahirapan po.
Gusto ko kami pabugbog sa kapwa ko kulong namin. Hinihiling lang po namin na hindi na po sana kami mapabalik doon. Baka hindi na ho namin makita mga mahal namin sa buhay. Pagka ho ibinalik po kami doon. Ano man ang dahilan ng mga inmates sa pagtakas mula dito sa Batangas Provincial Jail, maharap pa rin daw sila sa mga panibagong kaso, sabi ng PNP. Meron din po silang karagdagang kaso sa violation ng bladed weapon and violation po nung ating 1591 or yung firearms law po, sir. Bukod sa 5 inmate na nahuli sa pampasaherong bus sa Santo Tomas, 3 iba pang tumakas din ang nadakip sa bayan naman ng Ibaan. Ayon sa Calabarzon Police, patuloy ang paghahanap sa 2 iba pang nakatakas. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Itinalagang acting ombudsman si former Court of Appeals Presiding Justice Mariflor Punzalan Castillo. Nanumpa si Justice Mariflor Punzalan Castillo bilang officer in charge ng Office of the Ombudsman. Kasunod dito ng pagre-retiro ni Ombudsman Samuel Martires nitong linggo. Si Justice Punzalan Castillo ay naglingkod bilang Special Prosecutor ng Office of the Ombudsman simula noong October 2024. Naging presiding justice din siya ng Court of Appeals noong November 23 o 2023 at nagretiro noong September 2024. Abot sa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga taniman at palaisdaan sa Laurel, Batangas, kasunod ng mga bagyo at habagat. Lugi ng araw ang ilang nagtitilapia dahil sa pag-apaw ng tubig. Nagbabalik si June Veneracion. Kung titignan, parang walang nangyari sa mga palaisdaan sa Laurel, Batangas. Pero sa ilalim niyan, halos ubos na ang mga fingerlings o binhi ng tilapia matapos itong umapaw dahil sa walang tigil na ulan. Ang tendensya po ng iba ay talaga mamatay. Yun po yung yung po ang pinakakuan po. Arrest po namin mga magkapalaisdaan po dito sa Laurel. Isa ito sa mga palaisdaan na tinamaan ng matinding pagbaha dito sa bayan ng Laurel. Ang palaisdaan binubuo yan ng mga pitak o dibisyon. Kada isang pitak, gumagastos ang isang negosyante ng nasa 30,000 pesos para sa fingerlings. Meron itong 5 pitak so lumalabas. Ang nalugi sa kanya ay nasa 150,000 pesos. Sa fingerlings pa lang yan, hindi pa kasama yung kanyang ginastos sa patuka. Sa report ng lokal na pamahalaan ng Laurel, nasa 7 million pesos na pinsala sa palaisdaan at taniman ang iniwan ng nagdaang kalamidad. Lugi na ho yung ating mga mag-aalaga, lalo na ngayon, may issue tayo doon sa ista ng gagaling sa lawa, tapos dinahanan pa ng baha. Sana ho ay matapos na po yung pong ginagawa na pag-search nila dito sa aming lawa. At kasabay ng pagbuti ng panahon, itinuloy na ngayong umaga ang search operations sa Taal Lake para sa mga missing sa Bungero. Matapos ang ilang oras, pati mga taga-PNP Forensic Group ay isinama na rin sa gitna ng lawa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Helping in their own little ways ang ilang kapuso at Sparkle Stars sa mga nangangailangan sa gitna ng unos. Ang ilang Sparkle Housemates collab hanggang sa pagtulong. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa bahay ni Kuya hanggang sa outside world, pinatunayan ni Mika Salamanca na she's a big winner with a big heart. Mula sa pag-donate ng kanyang 1 million peso big win sa isang orphanage sa Pampanga. Nag-extend naman ng tulong si Mika para sa mga nasalanta ng magkasunod na bagyo at habagat sa bansa. Kasama ang kapwa Sparkle artist at PBB housemate na si Will Ashley. Nag-volunteer sila recently sa isang soup kitchen. May sinuportahan din si Mika na isang project ng Animal Kingdom Foundation. Tinatry pa po namin siya na mas palawakin pa po yung help na magagawa po namin. Yes po, nag-focus din po kami sa pagtulong ngayon. Beauty with a purpose naman ang peg ng isa pang housemate na si AC Martinez, na nakiisa rin sa pamamahagi ng relief goods sa Montalban, Rizal. Naglaan din ng oras si Dustin Yu sa paghahatid ng tulong sa ilang taga Quezon City, kasama ang other half ng Dasby duo na si Bianca De Vera. Mga binaha naman sa Barangay Santo Niño, Malolos, Bulacan ang inabutan ng tulong at kinumusta ni Stars on the Floor host Alden Richards.
Imbis na magpadala lang ng donasyon ay mas pinili ni Alden na magpunta ng personal dito sa Barangay Santo Niño sa Malolos, Bulacan para makita na rin niya ang sitwasyon dito at makausap ang mga taong apektado ng baha dito. I need to get out of my way and help. Pero busy yung schedule mo, talagang dinayo mo pa talaga dito. Walang ganun. Sino-sino bang magtutulungan kundi tayo lang mga Pinoy, di ba? Napakalaking tulong po nito. Wala pong katulad yung biyaya na pinamimigay po ng kapwa-tao na bukas palad po para sa lahat. Speaking of lending a hand, nagbigay naman ng support sa mga batang may cleft lip and palate. Ang kasama niya sa Stars on the Floor, si primetime queen Marian Rivera. Itong araw na ito is very special sa atin talaga para ipakita natin yung pagsasama-sama natin na mga mommies, daddies, hindi po kayo nag-iisa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Di napigil ng masamang panahon ang kilos protesta ng ilang grupo para singilin ang administrasyon sa araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Nakatutok si Mark Salazar. Tayo ngayong araw ay maninindigan! Kagaya ng taunang paniningil ng kontra-administrasyon sa mga pangakong anilay napako, singsidhi ng nakaraan ang paraan ng paniningil ngayong SONA 2025. Masama ang panahon na mag-ipon-ipon ng mga rallyista sa Commonwealth, Tandang Sora, alauna ng tanghali kanina. Sa kanilang pagmarcha, palapit ng batasan, isinisigaw nila ang mga pasakit na matagal na raw hinihingian ng solusyon sa gobyerno. Mga isyu ng sikmura ang pangunahing tema at mga pulisiya ng gobyernong mas nagbabaon umano sa mga mahihirap sa kanilang kahirapan. Ang aming panawagan, kasiguruhan sa trabaho, hindi mas layoff. Kaya ang sigaw ng mga kawani ng gobyerno, right-sizing law, ibasura! Hanggang sa may St. Peter Parish Church sa Commonwealth lamang ang permit ng rally, kaya dito nila isinagawa ang main program. Kasama sa programa ang singilan ng accountability ng mga pinakamatataas na pinuno ng bansa. Marcos, singilin! Na bigla at nagalit, nabigla dahil hindi ko akalain na magkakaroon ng ganong desisyon ang Supreme Court na nagdaragdag siya ng probisyon sa konstitusyon na hindi naman dapat ay tinignan niya muna yung pagbibigay ng hustisya at pananagutan at accountability ni Sara Duterte. Halos buong araw naging masikip ang daloy ng trapiko sa Commonwealth papuntang Fairview dahil 4 sa 7 lane ng Commonwealth ang inukupa ng rally. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagtipon din malapit sa kanto ng Batasan Road at Commonwealth Avenue ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilan sa kanila, isinakay pa ng MMDA truck. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkulay pula ang bangketa sa Commonwealth Avenue sa tapat ng COA o Commission on Audit dahil sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa tatay, mula hanggang sa anak, nandito pa rin kami lumalaban na loyalista. Bukod sa mga loyalista, may ilang grupo rin ng mga taga-suporta raw ng Pangulo na sakay ng mga truck ng MMDA. Habang nagbababaan, may isang muntikan pang madisgrasya. Ay! Okay ka lang? Okay ka lang, ma'am? Supporter ba kayo ni BBM? Ganon? Okay. Bakit sakay kayo ng MMDA truck? Wala po kami servicing. Nakisabay na lang po kami. Tinanong namin sila, ano-ano ang mga gusto nilang nagawa ng Pangulo sa 3 taon na nito sa termino. Wala nga yung patayan masyado. walang mga AJK. So, peaceful sa 3 years niya. Mababa po yung bigas, 20, tapos 30. Hindi ko gaya dati, 60. Laking bagay na rin yung nawawala. Nagkakaroon na ng allowance yung mga bata. Ako po, meron 1,000, meron 2,000. Quarterly, sa DSWD. Tumataas ba ng tumataas yung sahod? Okay. Kailangan tumaas pa. Tumataas ang
bilihin. Tumaas ang bilihin. Pataasan din ang sahod. Tumataas. Pataasan din ang sahod. Pataasan din Pero ang sa bigas. tumaas naman po kahit papano. Tulad yan, may discount kami sa train, ang mga senior. May mga nagagawa naman po siyang maganda eh. Tulad ng ano po? Na mga sumasaklolo po sa mga nabahaan, yun lang po. Ano ang pinaka-gusto niyong nagawa ng presidente? Napababa bigas? Napababa daw po yung ibang bigas. Sa inyo po, yung naramdaman niyo? Yung sa akin na may trabaho po ako. Sa gitna ng pagtitipon, may attendance check ang grupo ng mga Marcos loyalists dahil marami umano silang chapter. Sabi ng isang nagpapa-attendance na nakausap ko, wala naman itong kapalit. Bago magtalumpati ang Pangulo, inulan ang mga taga-suporta. At kalaunay, unti-unti ring nag-alisan. Hindi rin kasi nila mapapanood dito ang talumpati ng Pangulo dahil nawala ng internet signal sa lugar at walang nakasetup na screen sa kanilang pwesto, hindi tulad nung nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Itinaon sa sona ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang kanilang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bago niyan, may mga pamilya pang lumuwas pa Maynila mula po Samar at Leyte para sa investigasyon. Narito ang aking pagtutok. Sinamantala ng mga pamilya ng mga nawawalang sabongero ang araw na ito ng sona ng Pangulo para maiparating ang panawagang tutukan ang kaso. Luminya sila sa kabaan ng Commonwealth Avenue, bit-bit ang mga larawan ng mga kaanak na nawawala, pati ang panawagang hustisya. Sa isang punto, nagpukol sila ng itlog sa tarpaulin ng negosyanteng si Atong Ang na una nang itinurong mastermind ng whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy. Nananawagan po kami kay Pangulong BBM na sana malutas na niya itong problema namin sa missing sabongero. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Ang pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Nitong nakaraang linggo, dumating sa Maynila ang mag-inang sina Carmelita at Rochelle Teposo. Ina at kapatid ni Ariel Teposo, isa sa mga nawawalang sabongero. Nagpakuha na sila ng DNA. Umaasang tutugma ito sa isa sa mga umunoy labi ng taong nasisid sa Taal Lake. Ako pumunta ako sir dito sa mama kay kung gabi hindi ako nakatulog. Hindi ako pinakakatulog ng anak ko. Nananaginip ako sa kanya nga, nanay, tulungan mo ako dito. Kunin mo ako dito dun sa linalagyan niya. Mula naman sa Leyte, lumuwas din sa Maynila para magpa-DNA test ang ina at asawa ng nawawalang si Nazareno Bescante. Sabi ni LG Bescante, nakapagpadala pa ng update ang kanyang asawa mula sa loob ng sabungan hanggang sa hindi na ito makontak. Hindi na sumagot. Tawag ako ng tawag, wala nang sumasagot. Sabi ko, ano nangyari doon? Patay mo ang cellphone o ring lang na ring? Nagre-ring pero wala nang sumasagot. Tapos nung pinatay yung cellphone. Kasamang nawala ang kanyang kapatid na si Ricky Boy na nakapagpadala pa raw ng litrato mula sa loob ng sabungan. Sa kapatid ko po na si Ricky Boy, Ignacio, kung nasaan ka man ngayon, hindi mo alam kung ano nangyari sa mama natin na wala siya dahil ng pagkawala mo, marami po siyang iniisip at saka nagkomplikasyon po siya. Ang litrato ni Ricky Boy isinumiti na ng kanilang pamilya sa PNP-CIDG kasama ng kanilang mga salaysay, sina Teposo, Ignacio at Bescante, kasama ng mga menor de edad na sina Maison Ramos, 14 anyos, at John Paul De Luna, 17, ay sabay-sabay na nawala December 30, 2021 makaraang mag-derby sa Santa Cruz, Laguna. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mahal pa rin ang gulay sa ilang pamilihan dahil pa rin sa epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Kamustahin din natin ang presyo ng karne at isda sa pagtutok ni Dano Tingkungko.
Bagaman may mga gulay nang nagmura kanina kumpara kahapon, malayo pa rin ang presyo nila kumpara nung bago humagupit ang mga bagyo. Kabilang dyan ang mga gulay galing Baguio tulad ng carrots at repolyo. Ayon sa ilang tindera, dahil mahal kahapon, maraming natira ngayon kaya bahagya silang nagbaba ng presyo. Lalong masisira yung paninda, mapera na lang. Tatabla na lang yung ngayon, basta mapera na lang, mabawi lang yung kahapon na tira. Pero karamihan di pa rin nagbago ang presyo kumpara kahapon at mas malayo pa rin ang presyo kumpara nung bago bumagyo. May landslide sa Baguio, so naapektaran yung ibang biyahero. So yung bumiyahe lang bale, yung mga malalaking truck, mga maliliit na biyahero, hindi nakababa. Wala pong choice kasi kailangan pa rin bumili kasi kailangan ng pang-araw-araw eh. So ang nangyayari instead na bumibili ka ng dati ng mga kilo-kilo, so bali tingi-tingi na lang muna para makatipid. Wala naman galaw sa presyo ang karne at isda maliban sa manok na nagmura pa ang presyo. Sa Balintawak Market, isa sa mga bagsakan ng gulay, hindi na iiba ang kwento. Hanggang 200 pesos ang iminahal ng ilang gulay, lalo na yung mga galing Baguio tulad ng repolyo, lettuce, Baguio beans at cauliflower. Nahirapan silang mag-ahon ng gulay. Ilang araw tayong binagyo o ilan ang ulan ang bumuhos sa atin. Yung mga soup niyo, siyempre maninibago. So paano yung... Maninibago sila pero ano man wala silang magawa kasi siyempre kailangan. Sinusubukan pa namin makuna ng komento ang Department of Agriculture. Bagamat nauna nang sinabi ni DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa na sa kabila ng mga nagdaang bagyo, walang inaasahang malaking pagtaas sa presyo ng mga bilihin lalo't karamihan sa mga nasa lanta, mga katatanim lang. Karamihan naman ng mga na-damage ay nasa early vegetative stage, partially damaged, yung karamihan about 90%. This can be easily recovered pag nagtanim na sila ulit, especially for rice and corn. Para sa GMA Integrated News, daan natin kung nakatutok 24 oras. Hulikam sa Italy ang pagbagsak ng isang eroplano sa highway. Kitang-kita ang pagbulusok mula sa himpapawid ng eroplano bago po ito nagliyab. Pinalot ito ng makapal at maitim na usok. Agad rumesponde ang mga emergency crew para apulahin ang apoy. Sa incident report ng Aviation Safety Network, sinabi nitong nasawi ang 2 sakay ng eroplano. 3 ang sugatan, kabilang ang 2 nasaktan nang madamay sa sunog ang 2 dumaraang sasakyan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Suportado ng mga kalihim ang inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA, kabilang ang pagtugon sa problema sa baha at abot kayang transportasyon. Nakatutok live si Maris Umali. Maris? Mel, wala raw sasayanging panahon ang gabinete sa pagtugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Bilang tugon sa isa sa pinakapinalakpakang pahayag ng Pangulo sa SONA, tulad ng pagkain. Tiniyak ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan na agad-agad isusumite at isa sa publiko ang kompletong listahan ng flood control projects sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. It will be open to the public how effective yung nakumpleto at saka yung sinasagawa para open, para tignan din nila kung tama ba yung pinaglalagyan ng mga proyektong ito at yun naman, graft yun. Graft and corruption yun. Hindi dapat sa mga magkaroon ng legal, mga legal process ng sanctions yan. Agarang aksyon ang tugon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa isa sa mga pangunahing hakbang na pagbuhay ng programang Love Bus na dating sumimbolo ng abot-kayang transportasyon noong dekada 70 at ngayon ay gagawing libreng sakay sa buong bansa. Kaya sa transportation,
yung mga sinabi niya na idadagdag pa nating serbisyo, katulad nung pagbuhay ng Love Bus at gawing libre yon sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila, gagawin na natin yon agad-agaran. Bago raw matapos ang taon ay mamamasada na sa buong bansa ang mga Love Bus. Bukod sa libreng Love Bus, isa sa mga direktiba ng Pangulo ay ang agaran at ganap na paggamit ng mga Dalian train sa susunod na taon na matagal nang hindi napapakinabangan. Mel, sa dami ng mga infrastructure projects na pinanggit ni Pangulo sa kanyang SONA, hindi niya naidetalye kung saan kukunin ang pondo, bagay na aabangan daw ng mga nakinig na mga mambabatas para ito ay mapondohan. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Nakulangan ang ilang mambabatas sa mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Kabilang po ang kawalan ng tugon sa online gambling. Pero may mga natuwa naman sa plano niyang pagpapanagot kaugnay ng flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa mahigit isang oras na talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, hinintay umano ni Senadora Riza Ontiveros na mabanggit ang plano ng administrasyon para maitaas ang sahod ng mga manggagawa, pero hindi ito nabanggit. Wala rin aniya tungkol sa problema sa online gambling. Nagustuhan naman niya ang pagbanggit ng Pangulo sa pagpapanagot sa mga questionabling flood control projects at planong pagpapaganda sa serbisyo ng tubig. Walang pagbanggit sa wage hike. Manipis na manipis itong SONA tungkol sa ating mga manggagawa. Sinabi ni Presidente, accomplishment yung 20 pesos per kilo na bigas. Pero ilang economists na ang nagsasabi sa atin, hindi talaga sustainable yan. Okay rin aniya para kay ML Party List Representative Laila De Lima ang matapang na babala kaugnay sa flood control projects. Pero kung katiwalian aniya ang pag-uusapan, tila may nalimutan daw banggitin ng Pangulo. ICC, yung pagpapanagot sa dating Pangulo at saka yung mga ibang matataas na opisyal responsible for those thousands of deaths during the war on drugs. And then yung sa confidential intelligence funds, yung sa Vice President. This is the time now for him na ipakita niya na maano rin pala siya. Strong din pala siya. At bagamat tinalakay ng Pangulo ang pagpapabuti sa lagay ng edukasyon, nabitin si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kailangan kasi natin mawala na tayo dun sa ibaba pagdating sa reading, math, science at critical thinking. Wala akong narinig kanina na patungong solusyon doon. Malaking problem natin with out-of-school youth. 25% ng youth natin ay out of school. Ang pagbibida ng Pangulo kaugnay sa mga benepisyo ng PhilHealth, hindi naman agad binili ng ibang mambabatas. Kailangan daw abangan kung matutupad ang mga ito. Actually, this is a reaction to all of those scandals. But the key is not only the talk today. Will the people under him actually carry it out at may tunay na reforma dito? So yun ang aabangan natin. Kung bibigyan ko ng grade itong SONA ng Pangulo, ibibigay ko incomplete. Bitin na bitin tayo. Kasi yung mga nabanggit niya, ito yung mga regular functions ng gobyerno na dapat ginagawa day in, day out. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ready na ba kayong mag-step in sa mundong nangyayari ang worst nightmare ng gising? Bago mapanood sa July 30 sa big screen, the horror feels is catching sa black carpet premiere night ng pelikulang P77 starring Barbie Forteza. Makichika tayo live kay Aubrey Carampel. Aubrey? Di na kailangang maghintay ng Halloween dahil kahit Hulyo pa lang, magsisimula ng manakot ang pinakabagong GMA Pictures at GMA Public Affairs movie na P77. Mala early Halloween treat ang black carpet premiere ng P77 movie, ang horror drama film na pinagbibidahan ni Kapuso primetime princess Barbie Forteza. Present sa premiere night ang iba pang cast, gaya nina Gina Pareño, Jackie Lu Blanco, Carlos Sigon Reyna, JC Alcantara, Yuan Micael at ang direktor ng pelikula na si Derek Cabrido. Present din si GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdeleon. Dumating din ang Kapuso Award-winning hosts na sina Jessica Soho at
Atom Araulio. Gayon din ang PBB Celebrity Collab Edition Housemates. Sa pelikula, gumaganap si Barbie bilang si Luna na hinar bilang cleaner sa isang penthouse na puno ng misteryo. Very complex daw ang karakter ni Barbie kaya na-challenge siya sa pagganap bilang si Luna. Narito ang ating panayam sa bida ng P77 na si Barbie Forteza. I'm just so overwhelmed right now kasi ang ganda ng setup ng aming premiere night. Pinagkaabalahan talaga and ang daming tao. I'm so happy. Ang dami kong friends, ang daming guests na kahit bumabagyo nandito tonight para mapanood ng P77. Full support din ang other half ng barda na si David Licauco, ang kanyang Beauty Empire co-star na si Sam Concepcion. Nakita na rin nating dumating si Sangretera Bianca Umali at parating pa si Asia's multimedia star Alden Richards. Ito malalapit na kaibigan niya ni Barbie. At sa July 30, magsisimula ng manakot sa mga sinihan ang P77. Yan muna ang latest happening dito. Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.